It starts with a breath, a holy wind rolling through the caverns of your soul, reminding you were never meant to stay silent. He calls you to burn bright in a world that's growing dim. And then suddenly, your fear becomes small. Your doubts lose their grip. Your past loses its power. Because the one who rose from the dead now rises inside of you. And when that fire catches, and when that breath becomes your breath, you become exactly what God calls you to be. Right. Good afternoon, everyone. Magandang hapon po sa ating lahat. And welcome po sa Live Dasmariñas. Yan. So tayo po tayong lahat. And alam ko na maaaring may mga iba po tayong plano ngayong hapon. Pero nilaan natin. Maraming pong salamat for giving time para marinig natin yung word ni God para sa atin ngayong hapon. Yan. Sino po sa atin excited na mas makilala pa kayo sa isa? Yan. Marinig natin yung word ni Lord sa atin ngayong hapon. So, basahin ko lang po as we gather together para tayo ay umawit kay God, papulihan natin siya. Basahin po natin on Psalm 96, verse 1 to 4. Oh, sing to the Lord. Kung nakikita niyo ba, pwede po natin sabay-sabay basahin. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all. Sabi nga po sa Tagalog, dakila ang Panginoon, papurihan natin siya. Ipahayag niyo sa lahat ng mamamayan, sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at mga kahanga-hangang gawa. Sino sa atin dito naniniwala tayo na ang Panginoon natin kahanga-hanga ang kanyang ginagawa sa ating buhay? Kaya nararapat lamang na iserve natin siya ngayon or bigyan natin siya ng kapurihan at pasasalamat. Pray po tayo. Lord, marami pong salamat dahil Ikaw po ay isang mabuting Diyos sa aming buhay. Kaya Lord, sa lahat ng mayroon kami, ang aming pong dalangin ngayong hapon ay maipahayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong mga gawa, because you are a great God. And hindi lamang, Lord, dito sa Dasmariñas yung heart namin na Ikaw ay makilala. Pero Lord, pinapanalangin po namin na one day, sa ibang nations din, Lord, every nation, bawat bansa sa buong mundo ay makakakilala at sasamba sa iyo, Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So like that, kasama-sama po tayo. We worship si God through songs of praise. Sing for God today. No matter what it costs, Jesus, I'll go. By the power of your Spirit, I will go. Jesus, I'll go. I'll go.
no matter what comes. Jesus, I'll go, I'll go, I'll go. By the power of your Spirit, I will go. Jesus, I'll go, I'll go, I'll go.
the entire humanity. There's no overcome, forgiving all in one. You redeem all humanity. With all our lives we know sin. Very loud. Declaring loud that Jesus is God who saves. Commission my soul with
our voice. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us. It's not today. Open the heavens wide. Be with us, Lord. Be with us, Lord. Open the heavens wide. Open our hearts, Lord. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us. Declare for me last night. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us. Thank you, Lord. Amen to God. Good afternoon everyone. No, about this day. So ngayon, I want to encourage you everyone, no, sa words ni God. So sabi dito sa verse na to ay Revelation 3 verse 8. So sabi dito, I know your deeds. See, I have a place before you, an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. So, ngayon, bali yung context pala nito ay, so, sinert ko ni Jesus yung message na to sa Philadelphia, which is, isa po siya sa youngest church that time. Then, centralized siya, ibig sabihin, center siya, but city. Kumbaga, siya yung center na maraming culture that time. And sinabi dito, I know your deeds. Ibig sabihin, si God, alam niya yung works mo, yung ginagawa mo sa lives mo, yung mga sacrifice mo, yung mga struggles mo sa life. Then, si God, hindi mo sabihin yung ginagawa mo, hindi ko pinapaalam, pero si God, kahit hindi mo sabihin sa Kanya, siya ang alam lahat ng plano mo. Even your dreams or vision sa sarili mo. So God, nakarelay siya sa vision niya, pero hindi sa vision mo. Kasi si God, alam niya yung plano, mas magandang plano para sa iyo. And then, see, I have placed before you an open door. So, si God, open door means, si God, nagbigay na opportunities for the mission, to evangelism. So, yung church ng Philadelphia is, ang mission niya is to evangelize. Kaya siya ginawa sa city, kasi sa city na yun, kumbaga iba-ibang culture. So, iba-ibang culture. So, si God, inalaw niya yung bagay na yun for mission. Kasi, si God, alam niya yung vision eh. Gusto niya kasi, diba, lahat tayo ma-share ng gospel for salvation. And, no one can shut. Ibig sabihin, continuous siya, kumbaga wala makakapigil. No, kahit even the enemy sa mga paligid mo. So, si God, siya yung key sa door na yun. Siya lang makakapagbukas nun. And then, siya din yung makakapag-close nun. Then, si God, yung gift niya kasi is open door. Kumbaga yung blessing, yung salvation, and lahat ng blessing is nasa sa atin na, yung gift of God. And then, I know that you have little strength.
kahit na sobrang liit ng faith mo, is faith pa rin yun eh. Si Lord pa rin nagtanim nun. Kumbaga si God yung mag-aalaga ng faith mo. Kahit minsan, tinatalikuran mo na siya. Pero si God, hindi ka niya hayaan na maligaw. Kumbaga, hindi ka niya hayaan na mapunta sa masama o sa enemy. So, si God may plano para sa'yo. So, yet you have kept my word and have not denied my name. So, gusto ni God na lagi mo siyang i-praise, worship, then loyalty. Kumbaga si God, syempre siya si God eh. Kumbaga gusto niya nakapokus sa Kanya. Kumbaga lahat ng ginagawa mo, yung plano mo, is nakarelay sa Kanya, not on your doing. Ayun. Ngayon may may 3 prayer points, no? So, number 1 is pray for our life day on March 29. Then, the second is pray for church launching on April 5. Then, the third is pray that we will be obeyed the mission to evangelize, preach the gospel to more people here in Dasma. So, we can group ourselves into 2 or 3 sa sakali o 2. Ngayon, pag-pray lang po natin kahit isa sa dyan, sa iyo. So, ayan, 5 minutes tayo to pray. Especially now, during the war, even though we're not
Thank you po sa araw na to, Lord, no? I pray, Lord, na bigyan sila ng seed, Panginoon, sa kanilang heart, Panginoon. Sabi niya nga sa word niyo, Panginoon, na kahit na maliit ang seed, Panginoon, purpose nito is to grow, Panginoon. And I pray, Lord, na kayo po yung mag-alaga nito, Panginoon, sa kanilang faith, Panginoon. And I pray, Lord, na lagi niyo sila gabayin, Panginoon, kahit sila, Lord. Salamat po sa opportunity na binigay niyo sa kanila, Panginoon. Makilala kayo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so tayo po tayong lahat. Let's all stand up in honor of reading God's Word for us this afternoon. So we are reading from Acts chapter 17. Acts chapter 17 verse 24. Sabay-sabay po natin basahin. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet He is actually not far from each of us, for in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. This is the word of the Lord for us this afternoon. Let's pray. Lord, ang aming panalangin ay, Lord, mabless po kami ng iyong salita. Ikaw po, Lord, ay sumaamin na maramdaman namin, Lord, ang iyong presence habang aming pinagbubulayan ng iyong salita. Bless the preaching of your word, and may the hearing of your word be our worship to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong maupo. You may take your seats. And
Good afternoon po sa atin dito sa Life Dasma. We are here to love God and to love people. Yun. So, medyo ano yung mga kids natin, hopefully, hindi ko po alam kung nagkakasya sila sa room, pero kasya naman. Kasya ba at pinaya? Totoo ba? Pag-pray po natin na ano, medyo buti na lang medyo malamig na yun. Pero may alaman, so si Coach Lyra po nasa kids church natin. Ako pala si Pastor Ana. Yan, sabi nga po nung may time na nag-outreach kami, hindi po kayo mukhang pastor, parang hindi sila naniniwala. Kasi daw mukha akong bata. Mukhang bata. Hindi daw formal, tsaka approachable. So hindi ko alam, paano kaya yun? Dapat ba mag-ano na ako? Kwelyo. Pero alam niyo yun, ang pinaka nakuha ko nga nung sinabi yun sa akin, is parang si Jesus. Hindi ako si Jesus, di ba? Pero si Jesus, nung nakilala siya ng mga tao, hindi siya dumating sa lupa na dala yung buong army niya. Pero nakirelate siya sa mga tao. Relatable yung Lord natin. And hopefully tayo din, gano'n, no? Relatable din tayo dahil followers tayo ni God, ni Jesus. Tsaka pinaka gusto ko dun, mukhang bata. Yan, yun na. Yan, so, thank you. Skincare. So ngayon, we are now, nasa last part na tayo ng series natin na Unstoppable. And dito sa Unstoppable, para sa mga kakapunta lang, sino dito, first time ninyong mag-visit as guests dito sa Life Dasma? Yan, meron ba mga first-timer? So hopefully po, yan, thank you for visiting us. And hopefully, makonsider ninyo itong Life Dasma bilang home church ninyo. Yan. In Jesus' name, amen. So sa Unstoppable, pinag-uusapan natin yung Book of Acts. So paano na nagsimula yung church? Tulad ng sa Life Dasma, if familiar kayo sa story, nagsimula ang lahat sa pagdating ni Pastor Ernie at sa generosity and hospitality ng Marquez family way back 2016 na ang church natin noon ay house church pa lang, nagmi-meet sa loob ng bahay hanggang sa dumaan na ang almost 10 years na pala, isang dekada sa September na talaga, ayun, may mga iba doon nakavisit pa, no, sa bahay pa lang na nilang engineer, siya ni Sister Nora Marquez, no, ni Engineer Ferdy, na from bilang sa isang bahay, na dinala tayo ni Lord sa Jollibee, sa McDonald's, sa Gracia, Senior Pedro. Kumbaga, origin story ng Life Dasmariñas na dito tayo nanggaling. Yung ngayon, yung pinag-aaralan natin sa Unstoppable, origin story din siya. When you say origin story, let's say si Iron Man. Sino sa inyo familiar si Iron Man sa inyo? Yes. Di ba sa Iron Man, movie number 1, yung first part, di ba doon nakita yung origin story ni Tony Stark? Kung paano siya naging Iron Man na, yan, if you know the story, napunta siya sa isang basement, gumawa siya ng mga Stark Industries, Tapos nagkaroon na siya nung niya, yun dito. So origin story. Ganon din pagdating sa series na Unstoppable. Discover natin yung origin story ng Book of Acts at paano ito makakatulong sa atin in our modern time. Kasi we can say na Pastor Ana, time-bound na po yung mga pinag-aaralan natin 2,000 plus years ago na. Kahit iba na yung panahon noon sa panahon ngayon. Sino sa atin, naririnig natin yun. Sabi ng mga magulang natin. Iba na yung panahon noon, iba na ngayon. Pero meron tayong, yun yung mga bagay na tinatawag na time-bound. Pero meron tayong what we call timeless principle. So hopefully, dahil ito na yung last part ng series natin, makita natin sa origin story ng church sa Book of Acts, ano yung timeless principle na pwede natin kunin at i-apply natin sa mga buhay natin bilang followers ni Christ. 4-part ito. I think ito na yata yung longest series na nagkaroon tayo sa DASMA. Kasi usually isa lang o dalawa, no? So, first part, si Coach Lyra yung nag-preach nito. She talked about ano yung itsura ng unang church. Gaano sila ka-devoted, ibig sabihin, love na love nila si Lord. At gaano sila ka-radikal. Gaano na talagang they would give everything. They would really sacrifice everything para sambahin si Jesus. February 22 naman, Miraculous Salvation. May isang basher ng church na ang pangalan niya ay Saul. Tinatawag din na Paul in the Roman world.
paano siya na from a basher, pinapatay niya yung mga Christian, paano siya naging powerful preacher. Miraculous yung salvation niya. March 1 naman, so si Pastor Princess from Live Virginia, she talked about na yung church nung lumago ito, nung lumaki ang church, nagkaroon ng persecution. May mga time na sila ay talagang they were given their lives, talagang pinapatay talaga sila dahil sa faith nila. Pero paano na kahit na may pagsusubok, kahit na may challenges, nag-continue pa rin yung church. Yan. And ngayon naman, on our last part, pakita ko lang yung picture. Ito pala yung picture natin last time. Yan. So, ano po tayo dyan? Nakahinga naman po si Clara. Yan. Kasi po nakita ko yung picture, parang okay mga persecution, endurance talaga. Kailangan nyo talaga mag-endure. Yan. Nakita ko. Pero anyway, yan yung picture natin. Last March, yun yung Live Virginia family. And as we go sa ating topic for this morning, talking about endurance, talking about suffering, talking about faith. Pumunta tayo sa dalawang community last March 1, last February 28. Yung unang community sa Sitio Bato, na kung saan with the help of our Live Virginia family, kasama yung mga volunteers natin, yan, yung mga nandito, kaway-kaway, mga nag-repack ng gabi, ng Friday, mga pumunta sa outreach ng Saturday, tapos nag-serve ng Sunday, no? Ito yung unang community, Sitio Bato. Tapos yung pangalawang community naman ay, ang tawag ay actually Salawag, no? Tama ba? Salawag area, yung pangalawang pinuntahan natin, na kung saan yan, yung mga friends natin from the back, ay na-meet natin yan, sila. Nandun sila ngayon sa likod, na kahit na, so pumunta kami doon. Bukod sa, syempre, nagbigay tayo ng onting tulong, pinaka maganda na inalaw sa atin ni Lord na gawin is i-preach yung gospel sa kanila, i-preach yung pagmamahal ni Lord. So, ang dami natin narinig na kwento, ang dami nating talagang mga story na and pinag-pray natin sila. And nagpapasalamat ako sa mga volunteers din natin kasi hindi madali yun. Nag-endure talaga. Nag-endure sa madilim na kasi madilim na yan Yun. Yun yung ating way of showing sa mga tao kung gaano kayo kamahal ni Lord. Kung gaano tayo kamahal ni God. And nandun din tayo, so when Live Virginia was here, nagkaroon tayo ng training sa evangelism. Yung evangelism pala, na narinig natin kay Coach Mac kanina, sa atin sa prayer, is yun yung way kung paano napipreach yung gospel. Process of preaching the gospel. So, share natin yung word ni God. Tapos meron namang iba na nag-endure din sa class nila. Sa Life in His Word session nila last time, yan. Ilan-ilan lang talaga pero kinaya naman. And ngayon naman, dahil nga we're talking about endurance, ano yung origin story ng church? Sa darating na March 17, magkakaroon tayo ng campus conference. Yan, ENC. Endurance din yan, maaga magigising. Yan, nakain ng lunch at talagang sino sa atin dito, sa mga students natin? Yan, nandito sa campus ko, yan. Nakikisudyante, yan, nakikisudyante. By the way po pala, kung may mga gusto pang umabot, may mga sponsored tickets tayo. So just let me know. Wala naman to kung kayo ay estudyante, kung kayo ay young at heart, yan. Kung kayo ay may heart for the next generation, just let me know. Kasi as far as I think merong inano sa aming campus missionaries na may mga konting tickets, few tickets left. Yan, and sponsored siya. Yun na. And hindi lang yun, pero if you would hear, kanina, kinakanta natin na makilala si Lord in all the nations. Bukod sa campus conference, na kung saan nandyan yung buong Every Nation family natin, kumbaga family ng church, nandyan, magkakaroon din tayo ng Go Conference. So, 3 days yan. So, ganun din. So, conference naman siya for adults and sa mga may heart. Yan. Para mag-serve kay Lord. Yan. So, we go to the Go Conference. Talking about Every Nation Campus Conference. Every Nation Go Conference. We're going to talk about paano ba napapalaganap yung gospel sa nations. The gospel to the nations. And maaaring nandito ka ngayon. And iniisip mo na, Pastor Ana, nations, nasa Dasma tayo. Isa lang akong simpleng Caviteño. Dasmarineño, tama ba? Dasmarineña.
Paano ba ako makakapag-preach ng gospel sa nations? Meron akong bagay sa bulsa ko. Hindi to magic, no? Walang lalabas sa kalapati dito, no? Pero sa tingin ko, lahat tayo, we have this device that we call the cellphone. Yan. So, cellphone. Sino sa atin dito meron po tayong phone? Nakakita na ng cellphone? Nakawala na ng cellphone. Nakabasag na ng phone. Yan. So, lahat tayo, no, in all our day and age, I believe na familiar tayo sa phone. And sa atin nga, no, may question nga na kung ikaw ay gigising in the morning, ano ang first thing na iyong hahawakan? Bukod sa mukha mo. Ano una mong gagawin? Bukod sa pagbukas ng mata mo, ang una mong gagawin ay patayin yung alayan. Nangyari yan sa akin kanina. Nagpa-alarm ako ng 7 pero 8 na ako bumahawa. yan. Nangyayari yan. So, una natin usually nangyawakan is phone. Meron sa atin yung work natin, nasa phone. Diba? Ginagamit natin yung cellphone sa work. Iba sa atin ginagamit yung phone para mag-post sa Facebook, sa Instagram. Yan, mag-story tayo. Yan, tapos ilalike ng mga tao. Ganyan. Minsan may inaantay ka na may mag-like ng story, mag-may heart ng story mo. Kaya mas nag-post ka pa. Ganyan. Hanggang ma-heart, hanggang ma-see. Yan. Pero usually yung mga ano natin. So ang phone, very versatile siya. Tama ba na ang cellphone is a powerful tool? Kasi may mga nagkaklase dito. Tama, di ba? Google Classroom, dito ano. Sobrang powerful ng phone. Pero, when you say phone, and kapag ang ating paggamit ng phone ay hindi natin ito na-utilize ng maigi, pwede na, let's say, kung magpo-post tayo sa Facebook, pwede na doon natin kunin yung identity natin, di ba? Kapag may mga nag-like ng post natin. Kapag hindi masyadong nilike yung post, feeling natin hindi na tayo loved, hindi na tayo valuable. Yan. And minsan, ang phone, pwede rin na kapag hindi in moderation yung gamit niya, it can also become an addiction. Actually nga, may mga tao na mawala na lahat, wag lang ang phone. Kasi nandito rin yung bank nila. Nandito rin yung Gcash nila and all. And sometimes sa phone, when this is, kumbaga kapag ang phone ay masyado na siyang na-elevate, masyado na siyang nagamit sa isang bagay na, sa mga bagay na parang mas pinapahalagaan na natin to kaysa ang iba pa, it can become an idol. Ano ba yung ibig sabihin kapag idol? Pag sinabing idol, hindi ito yung kumakanta sa TV na American Idol, yan. Hindi rin ito yung brand ng hotdog na CDO Idol, hindi yun. Pero when you say an idol, ito ay isang bagay na maganda at pwede nating magagamit ng maayos. Kaso, tinaas na natin siya kay God. Ibig sabihin, kung si God dapat yung source natin ng identity, ng security, ang nangyari, yung idol, yun na yung mas tumaas na level kay God. Idols can be good things, like this phone. This is a very helpful tool sa atin. But sometimes, idol can be your family, can be your work, can be your grades sa school. Na kapag nag-99 ay umiiyak dahil hindi pa naka-100. So, magaganda talaga, technically, ang mga idols in a sense, kung tama yung gamit niya. Kaso na-elevate nga lang ng mas mataas kaysa kay God. So ngayon, titingnan natin, in our story in Acts 17, actually, binasa lang natin kanina yung short part. Yan. So mahaba po pala to, Pastor. Medyo po. Yan. So binasa lang natin yung short part ng ating preaching for today. Yan. And wala ako sa notes ko. Pero yan, dito na ako. Yan. So, basahin muna natin, context ng content. Chapter 17, verse 16. Si Paul, isa siyang missionary, isa siyang tao na nag-share ng gospel. At meron siyang mga missionary journey. Ibig sabihin, may itinerary siya. Sino sa inyo, na-try nyo nang mag-road trip? Na-try nyo na meron kayong itinerary, may pupuntahan kayo. So, si Paul, ganun din siya. Meron siyang itinerary, pero mission.
pupunta siya sa ilang mga city para mag-preach ng gospel. So, ito yung part sa Acts 17 na nasa itinerary or missionary journey na si Paul. Kakagaling niya lang yan sa Thessalonica, tsaka sa Berea. And yung time na yon, sobrang maraming nakinig kay Lord. Pero syempre, kapag may mga tao na naniniwala kay God, sabihin, nagpipreach si Paul ng gospel, sinashare niya yung love ni God, pero may mga tao na, yes, naniniwala kami dyan, may mga hindi na nambabash sa kanya. So, para sa safety niya, may kasama siya eh. Kumbaga parang si Pastor Ernie, yung ating founding pastor. Nung siya ay pumunta dito, meron siyang team na kasama, missions team. So, ang ginawa, let's say, kung si Pastor Ernie si Paul, nauna na, yun na, threatened na si Paul. Kasi nga, sino ba ito nagpipreach na to? Ganyan. Dami lang pero may mga naniniwala din. So, may kasama siyang dalawa, si Silas at si Timothy, na ang sabi, Paul, mauna ka muna sa Athens, sa Greece. Kasi sa atin yun, hindi joke. So, joke po yun. Yan, pwede po kayong tumawa kung okay lang. Yan. So, ito na, verse 16. Habang inihintay, babasahin ko siya sa Pinoy version, okay lang ba? Tapos yung English naman ay nandyan. Tapos magta-translate na lang ako. Habang hinihintay ni Paul, sina Silas at Timothy sa Athens, kasi nga again, pumunta sila sa Thessalonica at sa Berea, at threatened na ang kanyang buhay. So, pinauna muna, sabi niya na Silas at ni Timothy, may gawain pa dito, sige Paul, mauna ka na sa Athens, antayin mo kami. So, think of it na si Paul, parang nandun siya, lakad nila, itinerary, tapos napunta siya mag-isa on a strange place. Sino sa inyo dito na try nyo nang mapuntahan ng isang lugar na wala kang kilala? Di ba parang, ngayon kasi pwede ka nang mag-Google Map, kung saan may malapit na saan may malapit na CR, saan may malapit na kainan. Yun. Kapag napupunta ako sa isang lugar na hindi ako familiar, yun ang una kong hinahanap, CR, tsaka yung kainan. Tulad nung kakalipat ko lang sa Missions House sa may San Marino, una kong hinanap, saan ka dito yung kainan? So, sinerch ko yun, yung mga nakapila doon na So, si Paul, pwede na gano'n eh. Pwede na, sige, mag-tourist mode siya. Punta siya doon sa place, wala pa naman yung mga kilala ko, wala pa naman yung mga missionary na kasama ko. So, sige, excursion muna ako dito, field trip muna ako. Pero nung nandun si Paul, ang sabi sa word, sobra siyang nabagabag. Kasi napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang city. Sa English, his spirit was provoked. Pag sinabing provoke, hindi lang yan yung talagang sa Tagalog kasi medyo mababaw yung pagkakatranslate na bagabag. Pero yung original language sa Greek, ang ibig sabihin nun, meron siyang naramdaman na hindi kaaya-aya, na kailangan niya talaga na gawa ng aksyon. Na hindi lang siya dapat nakaramdam ng masama or nabagabag lang siya, but something has to be done. So yun yung situation ni Paul. So, punong-puno ng idols o ng Diyos-Diyosan yung mga city. I was saying kanina na may mga idols in life, sa ngayon, sa modern time, na magaganda naman sila, but we elevate them above kay God. That's why they become an idol. During this time, meron silang mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, sitwasyon nila sa buhay. Kasi Athens is in Greece. So whatever situation that they have, or whatever God of the sun, sa moon, sa stars, meron silang Diyos-Diyosan para dyan. Goddess ng wisdom, goddess ng war, magka-carve sila ng image or imago para they can worship that God. Yun ang kanilang kultura during that time. Ang ginawa ni Paul, dahil nga nabagabag siya, kaya nakipag-diskusyon siya sa mga Jews. Sa English, he reasoned in the synagogue with the Jews and the devout persons. Nakipag-diskusyon siya sa mga Jews at sa mga Gentiles na sumasamba sa Diyos at nandun sa synagogue. Araw-araw din niya yung ginawa sa mga tao na nasa plaza. Or he did that in the marketplace every day with those who happen to be there. Context si Paul, wala pa yung mga kasama ko. Kung ako yun, sige, pahinga muna ako, explore muna ako, tour, gano'n. Pero dahil nabagabag si Paul, na yung mga tao doon, hindi kilala si God, anong ginawa niya? Nakipag-discussion siya. He made a dialogue. He reasoned. Yung word na reason, dyan nang galing yung word din na dialogue. Nakipag-usap siya, pumunta siya sa synagogue,
Synagogue is a religious center during their time. So, parang siyang church. Nandoon yung mga tao na mahal si God. Nakilala lang nila si God, pero ang pinagkaiba, they just knew God by name. Yung wala silang relationship kay Christ. Synagogue. Pumunta rin kasi devout talagang mahal nila si Lord, pero hindi sila worshiper ni Jesus. Pumunta rin siya sa marketplace, sa plaza. So, dalawa yung pinuntahan ni Paul. Synagogue, and ang synagogue pala, yun din yung basic academic, kumbaga, kung saan nag-aaral yung mga Jews ng basic academic educational system nila, yun din yung synagogue. Tapos pumunta siya sa marketplace, kung saan may mga nagtitinda, at anong ginawa niya? Nag-preach siya ng gospel. Every day daw, sa lahat ng nandun. So kung ilalagay natin yan sa context natin ngayon, pumunta si Paul, let's say, napadpad si Paul sa Dasma at wala siyang kilala. Kunwari na lang si Kyle si Paul. Kunwari lang for the sake of illustration. Napunta siya sa Dasma tapos wala siyang kilala. Papalagay lang natin kasi taga Iloilo siya, let's say. Inaantay niya si Jomar, tsaka si Mac. And mauna ka na Kyle, ganyan. Anong ginawa ni Kyle? Pumunta siya sa synagogue kung saan may mga church na nandun yung mga tao na naniniwala, na hindi pa naniniwala kay Jesus, pero kilala lang siya. At pumunta siya sa marketplace. Pumunta siya sa campus. Pumunta siya sa kung nasaan natututo yung mga estudyante. Pumunta siya sa kung saan nagtatrabaho. So siguro pumunta siya dun sa may talipapa. Diyan, pumunta siguro si Kyle sa St. Jude. Pumunta siya sa simbahan, doon. So, pinuntahan niya. Anong ginawa ni Kyle? Shinare niya yung word. Preach niya yung gospel. Hindi niya na inantay dahil sobrang bothered na siya, like si Paul. Na itong mga tao to, hindi nila kilala si Lord. Kaya, pumunta na siya. Hindi na siya nag-antay na sumunod yung mga kasama niya para gawin yung mission. Meron nga din doon isang mataas na statue ni Athena, ng isang god. And sabi doon, nung nag-reason out na si Paul doon, basahin ko pala muna sa verse 18. Basahin ko siya sa Tagalog. Nakipag-debate rin sa kanya ang ilang mga teachers na Epicurean at Stoic. Nagtanong yung ilan sa kanila, ano bang pinagsasabi ng nagmamarunong na to? Yan. Sumagot ang ilan, parang, verse 18 na ako, kasi Tagalog ko na siya binabasa. Sumagot ang ilan, parang nagpipreach yata siya tungkol sa iba't ibang mga Diyos. Sinabi nila yon kasi nagpipreach si Paul tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Ngayon, balikan natin yung story, no? Nagpipreach na si Paul sa synagogue, sa marketplace. May mga nakarinig sa kanya. Sino ba to? Dalhin nga natin to dun sa dalhin natin to dun sa isang lugar. Dinala siya. So dahil nga may interaction na. Yung mga Epicurean, hindi po yan yung pinupuntahan natin sa salon. Na nagpapamanicure tayo, nagpapapedicure. Hindi yan yung Epicurean, yung verse 18. Joke ko ulit yun, so pwede po kayong tumawa. Kung okay lang. So yung mga philosophers, again during that time, yung mga Epicurean, ano sila? Kung ita-translate ko na lang, for the sake of time, yung kanilang belief. They believe na wala namang mangyayari in the afterlife. YOLO na lang tayo. Yun. Yan yung belief ng mga Epicurean. Pag mga Stoic naman, ang belief nila is that hindi importante ang katawan. Hindi importante ang body, spirit lang. So, different beliefs yan going around them. And they were hearing about Paul saying na si Jesus yung Savior. Nakaranas na po ba kayo ng ganon? Kunwari, mga katrabaho nyo, tapos you're talking about Jesus, tapos may sarili silang mga opinion, kasi i-back-in sila. Yung parang, hindi, ganito yung sa belief namin, hindi, ganito yung mindset ko eh. Tapos parang may tapos may isa, napipreach ka ng gospel sa school, siguro sa St. Jude, nangyari yun, no? Yung iba may isang show, sabi mga sausawera, may mga hindi, ito yung opinion ko, hindi, ito yung Tapos masyado nang magulo yung nangyayari. Sabi ng mga tao, dali na nga natin to si Paul doon sa Mars Hill o sa Areopagus. Dali na natin siya sa High Court. Masyado na siya nakakasagabal, nagmamarunong siya. Yun ang sabi ng mga tao doon. Again, yung Athens, may mga tao that they just know Jesus by name, mga Jews yun, pero hindi sila worshiper. At may mga tao doon na talagang, hindi talaga nakilala si Lord. So yun na. Dilala nila si Paul.
sa Mars Hill. Ang nasa Mars Hill po, dahil Women's Month ngayon, Mars Hill. Hindi yan. Baka magaling yung mga ano natin, padre. When you say Mars Hill, or Areopagus, it's the hill of Ares. Ares is one of their gods, god of war. And may sinasabi na meeting place yan. Kaya siya naging city or hill of Ares. And then Mars Hill. Kasi Mars is yung Roman equivalent. Greek yung, tama ba? Yes, Ares. Ayun na. So nandun na si Paul. Dinala na siya doon. Sabi, parang nagpipreach siya. It seems like he's preaching new ideas. And they took him and brought him to the Areopagus, saying, may we know what this new teaching is that you're presenting? Ano tong sinasabi mo? Ba't ka nagmamarunong? Ika nga. May mga sinasabi ka na hindi familiar sa amin. You're bringing some strange things into our ears. Sa Tagalog, gusto namin malaman kung tungkol saan yung bagong teaching na sinasabi mo. Ito na. So from umpuhan, kumbaga sa synagogue, sa marketplace, dinala na siya sa high court ngayon. Kumbaga, let's say kung si Kyle yung reference. Nag-preach siya sa St. Jude, nag-preach siya sa TUP. Ang kulit nito, dali nga natin sa City Hall. Ano kaya sabihin nito? Dali nga natin sa City Hall, o dali nga natin sa pinaka-highest na parokya. Parang gano'n yung context nito during that time. So ito na. And ang iniisip, Paul was preaching about Jesus and the resurrection of Christ. Ngayon, in their minds, iniisip nila na si Jesus bagong God ito. At sa kanila, sa mga nakikinig, si resurrection, kasi ibig sabihin ng resurrection, if you remember the class last time, ay Greek word, ang ibig sabihin is anastasis. So, iniisip nila na si Jesus bagong God to. Tapos meron na siyang kasama na babae, ang pangalan niya si Resurrection, si Anastasis. Ganun yung pagkakagets nila, di ba? Parang sa atin matatawa tayo kasi may idea naman tayo who God is. Pero during their time, iniisip nila na bagong God to, may lalaking God, si Jesus, may babae siyang kasama. Ano ba to? Naguguluhan na kami. Ang dami-dami na nga namin God, kasama pa to. Dali na natin sa high court. Yan. Gets nyo na yung story. Nakakasunod naman po. So, nangyari, bago sa pandinig ang iyong mga sinasabi. Gusto naming malaman, ano ba yung sinasabi mo? Sabihin mo nga. Kasi sabi on verse 21, the Athenians, now all the Athenians, ibig sabihin yung mga taga doon, and the foreigners who live there would spend their time in nothing except telling or hearing something new. So, yon, mga sosowera, mga marites, yan. Gusto lang nila na, alam mo yun, mare anong latest? Yun daw ang ibig sabihin ng marites eh. Mare anong latest? Anong latest chika dyan sa God na yan? May lalaking God, may babaeng God, ano yan? So they were curious. Gusto nilang malaman, ano bang pinagsasabi ng Paul na to? Yan. Have you ever been in that experience na you want to, let's say, sa klase or sa work, gusto ninyong i-share kung gaano kabuti si God? Kasi nagte-testify lang kayo, tapos may mga nakikisawsaw. Tapos yung iba, alam niyo yung, naranasan niyo na ba na gusto lang nilang makinig, pero ayaw nilang maniwala? Yung gusto lang nilang marinig, parang, kumbaga, naranasan ko na ito dati ng college. May mga classmates ako na from a different belief. Eh, ano na ako na, medyo, life na ako na. Kaya, medyo may baby pa ako na Kristiyano, pero medyo may alam na ako sa faith. Yung nakikinig lang sila, tapos hahanapan nila ng butas. Kapag may mali kang sinabi, doon lang sila interested. Pero hindi sila interested na maniwala sa sinasabi mo. Have you ever experienced na may mga gano'n? Na ano? And nangyayari yon. And gusto ko lang sabihin sa atin live, Dasma, that's normal. May mga ibang tao na sasama sa gathering, sasama sa live group, and sometimes, ang gagawin lang nila ay hanapan tayo ng butas, hanapan tayo ng pagkakamali. Pero again, hindi yon ang mission natin. Ang mission natin, i-preach yung gospel. Just to be clear on that. So verse 21, yun nga, they just want to hear new things. Malaman kung baga, okay, something new, learning, sige kunin ko to. Pero what happens next? Ano kayang ginawa ni Paul? Kung kayo si Paul, anong gagawin niyo? Kayo lang, ako lang ba to? Pero kapag nagbabasa tayo ng Bible, tinatry natin ilagay yung sarili natin sa situation. So kung kayo
si Paul, ano ang gagawin nyo? Nasa high court na kayo at nakapaligid na ang mga salsaweras. Nakapula sila at nakaputi. Medyo na. Yan. Pero, anong gagawin natin pag nalagay kayo sa ganong sitwasyon? Pwede na, wait lang, antayin mo lang si Silas at si Timothy. Antayin ko na yung mga kasama, call back up, call a friend. Pwede yung ganon, siguro. Kung ako, ewan ko, baka kung nagkuyog-kuyog na sila doon, nasa high court na ako, baka natakot ako. Yan. Or pwede naman si Paul na, mali ang paniniwala nyo. Ito kasi, ano sabi nga yung resurrection babae? Yun yung ginawa ni Jesus. Pwedeng ganun agad, di ba? Pero tingnan natin, paano in-engage ni Paul yung mga tao? So, nandun na sila sa high court. Kasama na yung sausaweras nila sa synagogue tsaka sa marketplace. Pumunta na sila. Imagine yung eksena during that time. Ito ang sabi ni Paul. Tumayo si Paul sa harap ng city council. Grabe, tapang eh. Sabi niya, mga Athenians, men of Athens, ano po yan ang mankind? Just to be clear. Yan, hindi lang yan men na lalaki. Pero during that time, mas prominent yung mga male people pagdating sa mga ganyang setting. Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. Ano unang ginawa ni Paul? In-affirm niya. Sa Tagalog ang sabi niya, mga Athenians, nakikita ko na napaka-religious nyo sa lahat ng mga bagay. Kasi ano yung meron doon? Ang daming mga Diyos-Diyosan. So, unang ginawa ni Paul, hindi niya in-affirm na merong mga Diyos-Diyosan. Pero naghanap muna siya ng ano kaya pwede maging common ground namin? Sige, religion. Kasi religious sila. So, nag-observe muna si Paul. Napaka-religious ninyo. Let's say, nung nag-come bless my home tayo, yan, nung pumunta tayo sa mga bahay. Tapos may mga napuntahan tayo na iba yung paniniwala nila. Ano ba pong ginawa natin sa mga leaders and volunteers natin? Binash ba muna natin sila? Hindi, di ba? Ang muna natin ginawa, ang ganda naman po ng kulay ng kurtina nyo. May mga anak po pala kayo. Nag-aaral pa po ba? Kung anong ginagawa ni Paul? Ine-engage niya. Tinatry niya na i-win over yung mga tao. So, kanya mo lang sinabi, nakikita ko na kayo ay very religious. Hindi lang religious, pero very religious. Ito pa, sabi ni Paul. So, kumento na siya. Sa paglalakad ko kasi dito sa city nyo, tinignan ko yung mga lugar kung saan kayo sumasamba. I pass along and observe the objects of your worship. Tapos, may nakita akong altar na nakasulat ng ganito, sa Diyos na hindi kilala. Nakakita si Paul ng altar. Remember, itsura ng Athens. Maraming mga statues, may God for this, may altar for this God, may statue for this God. Tapos merong isang statue doon na nakalagay, to the unknown God. Ngayon, ano nito? Ano ang ibig sabihin ng to the unknown God? Ang mga Greeks kasi naninigurado sila. So sa bawat area ng buhay nila, they want a God that they feel that would satisfy them, that would give them blessing and all. So ganito ang, to cut the long story short, ganito ang paniniwala ng Greeks. Pag meron kaming isang bagay na hindi na-cover, sige, siya yung sasambahin namin, the unknown God. So ganun sila. Kasi meron sa health, sa finance, meron silang God sa ganun eh. Pag may hindi pa kami mag-isip, yun, si the unknown God yun. Anong tawag sa kanila? Sigurista. Pag nag-fail yung plan, yung first God nila, meron silang pang 50th God. Pag hindi pa sila sure kung ano doon, meron silang the unknown God. And sometimes, tayo, pwedeng meron din na ganun tayo kay God. Na yes, we love Yahweh, we love our God. Pero gusto natin yung may sigurado part pa rin. Kaya meron part sa atin na meron tayong ito, kapag nag-fail si God, ito. Hindi ko alam kung paano mag-fail si God, pwede natin isipin. Pero ito yun, the unknown God. Siya yung sasambahin ko kapag may situation ako na hindi ko malaman kung anong gagawin ko. So, ganun yung context nila during their time. Ang ginawa ni Paul, nag-observe siya. Nakita ko akong altar na nakalagay to the unknown God. Sinasamba niya ang Diyos na to, kahit na hindi niyo siya kilala. Well, sabi ni Paul, sa Pinoy version to
hayaan ninyong ipakilala ko siya sa inyo. Eto na. Ipapakilala ko na siya sa inyo. Sabi ni Paul, itong unknown God na to. Verse 24, the God, ang Diyos, basahin ko na siya in Filipino, ang Diyos na gumawa ng mundo at ng lahat ng nandito, siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nakatira sa mga temple na ginawa ng mga tao. Hindi rin niya kailangan ng kahit na anong, verse 25, ng kahit na anong ginawa natin kasi siya mismo ang nagbibigay ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng bagay sa lahat ng tao. So, ano yung sinasabi ni Paul dito? Bakit ganun yung entrada niya? Karamihan ng mga kausap niya, mga Epicureans, where they believe na YOLO, walang afterlife, walang value ang ano. So, okay lang, I'll do whatever I want. Yung sa mga Stoics naman, may part din sila na self-righteousness or self-duty. So, kung may magandang mangyayari sa buhay ko, it's because of me. It's because of what I did in my life. Medyo humanistic ang approach or moralist ang approach kapag Stoic. So, sinasabi dito ni Paul, may Diyos na may pakialam siya sa atin. Kaya hindi pwede yung YOLO. Yun ang, kumbaga, sinasabi ni Paul dito. Hindi niya kailangan ng kahit na anong gawin natin, ginagawa natin. Kasi ang Stoics, or ngayon, we can say that in modern term na, yung mga religious person, na feeling ng mga religious person, and siguro ganun din tayo, na kapag gumawa tayo ng mabuti, doon tayo be-bless ni God. May isa namang side na yun in modern time na wala namang God. Ako na lang bahala sa buhay ko. I live my life. I live while I'm young. There's only one life to live. Diba? Ganun lang. So, yung philosophy na yan, bumaon na yan sa atin sa modern time. Pwede may iba or before sa atin. Nandun tayo sa kabilang side. Ako na bahala sa buhay ko. I'll decide. My life, my rules. Yan yun. Epicurean na yan. Yung kabila naman sa Stoic, I need to do good. Ako na lang to. Kung ano man yung meron ako, pinagsumikapan mo, wala naman ako inaapakang tao eh. I'll do what I want. Tingnan nyo. 2,000 plus years ago ideology, still here. And if we would observe, kung magiging katulad lang tayo ni Paul that we observe. At anong ginawa ni Paul? From observing, from contextualizing, ginawa niya na kinonfront niya, hindi niya sinabi na, okay, religious po kayo, and then that's it. Pero itong to the unknown God nyo, yung totoong, yung unknown God nyo, na gumawa ng langit at lupa, mahal niya tayo, may pakialam siya sa atin. At, ang sabi rin dito, hindi na natin kailangan gumawa ng mabubuting bagay para mahalin niya tayo. Galing sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao, so nagsabi na si Paul ng story ni God. He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth. At ang reason is, verse 27, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. At sabi ni Paul, yet He is actually not far from each one of us. Kasi ang sabi nga, the unknown God. Nasaan kaya itong God na to? Unknown ang whereabouts. Pero sinasabi ni Paul, He is not far sa atin. He is here. Kumbaga, Paul was telling to the people, He is here. Verse 28, kasi nabubuhay tayo, nakakagalaw at nagiging kung sino tayo dahil sa Kanya. In Him, we live and move and have our being, as even some of our own poets have said, for we are indeed His offspring. Verse 29, being then, anak tayo ni God, dahil mga anak tayo ng Diyos, huwag nating isipin na kagaya ng Diyos ang mga rebulto na gold, silver o bato na ginagawa ayon sa imagination at skills ng tao. Sinasabi ni Paul, don't think na si God can be boxed in a gold, silver, or stone, an image created. And ngayon siguro we can think na ang idol lang, just Diyosan lang, is a carved statue. Pero as I have said earlier, idols can be those good things na in-elevate natin above kay God. Now we try that, doon natin kinukuha yung confidence natin, yung assurance natin, yung life natin. It could be fame, it could be power, it could be so many things. Even yung job na pinagtatrabahuan natin, even yung
the one na inaantay natin. If we elevate that above God, it becomes an idol. So yun na, sinabi na ni Paul sa kanila, going back to the context ngayon. The times of ignorance, God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. So nag-preach na siya, preach niya na si Jesus, preach na yung unknown God, and sinabi na niya yung reason. Imagine niyo si Paul nito nasa ano siya, nasa talagang na-hot seat siya nito. Pero hindi niya shortcut yung gospel. Hindi niya shortcut na kailangan nating mag-repent. Ano ba yung repentance? Pag sinabing repentance, talikuran natin yung mga beliefs natin na hindi naayon kay God. And tingnan natin si Lord. Turn away from sin and turn to God. Kilalanin pa natin si God. Mag-decide tayo na itong bagay na to, hindi to okay. Idol to eh. Isuko natin kay Lord at tumingin tayo kay Lord. Magkaroon tayo ng faith sa Kanya. Si Paul, kung ako yun sa totoo lang, baka hindi ako nakapag-preach nito. Baka nagtago na lang ako siguro sa takot, sa iya, kasi wala akong kasama dito eh. Wala pa yung dalawang missionary na kasama ko eh. Pero ang galing ni Paul kasi unstoppable siya. Hindi niya hinayaan na mapigilan yung message ni God para makilala ng mga tao yun. Kasi nga, provoke siya, nababagabag siya. Tayo po ba, pag nakakita tayo ng mga tao na hindi pa kilala si God, nababagabag din pa tayo? Nagkakaroon din ba tayo ng burden na paano kaya itong ka-workmate ko, no? Siya you only live once, talagang ginawa niya talaga lahat ng ano sa buhay niya. Tas feeling natin parang tayo, normal lang, okay lang yan, ganyan lang yan. Sabi nga ni Spurgeon kapag tayong mga kilala si Lord or Christian, hindi na tayo nababagabag. Pag nakakamit tayo ng mga non-Christian, may mali na sa atin. Kasi ang calling talaga natin, parang si Jesus. Nung nakita ni Jesus yung mga tao, nakita nila walang pastor itong mga to, walang pastor. Para silang inaharas, para silang helpless, wala silang magawa. Pero ang sa atin po ngayon, sana magkaroon tayo ng bagabag, ng provoke. Na parang kapag kasi provoke, parang, teka lang, nakakaano ka na. Di ba ganun yung pag-provoke ka? Parang, inaano ba ako nito? Sana may ganun tayo na feeling na, ano ba itong taong to? Hindi niya kilala si Lord. Kilalanin natin. Kasi may mga tao na kapag umupo tayo, tapos prinish agad natin yung gospel, hindi nila maintindihan. Ang gusto lang nila minsan, hanapan tayo ng butas, ng pagkakamali. Pero kailangan kilalanin natin sila. Parang si Paul, nag-observe siya, kinoment niya yung kanilang religious ways, in-explain niya, nag-contextualize siya. Ito yung God na unknown God na sinasamba niyo, ito siya. Pero hindi siya nag-back down sa pag-preach ng salita ng Diyos. Yun, ako, I want to learn from Paul. Then, tas ito na, sabi ni Jesus, sabi ni Paul, there has to be repentance. Kailangan na tayo ay magsisi at tumalikod sa mga ginagawa nating masama. Kasi tinakda na niya ang araw kung kailan niya hahatulan ang ng patas ang buong mundo. So pinakalala niya na si Jesus as a judge na magkakaroon ng judge. Di ba? Hello? Nasa city court pa naman sila nito. Nasa high court pa naman sila. So baka may tumatawag, no? Yan. At kailangan na daw hatulan. Hindi, joke lang. Yan. So, kailangan na ng takda ng araw kung kailan nakatulan ang mga tao. Pinapatunayan nito sa lahat nung binuhay niya ang taong yun mula sa kamatayan. Ito na, si Jesus na to. So, si Jesus yung unknown God, si Jesus yung judge, and we have to repent. Because people, tayong mga tao, we need a Savior. They need to know who Jesus is. Ito na. Ano kaya? So, ito. Balik ulit tayo sa story. Na tayo, kunwari, ay nag-immerse sa mundo ni Paul. Tingin nyo, ano kaya ang reaction ng mga, kung kayo yung mga Epicureans, mga Stoics, mga nandun, ano kaya ang reaction ninyo na pwedeng gawin? Pwede na, ito pala yung hinahanap natin. Ito pala yung unknown God. Hindi na siya unknown. Pero known na siya. Ang pangalan niya si Jesus. Pwede ganun, di ba? Pero pwede rin na dahil sila doon ay talagang debate ang kanilang way of life. They just want new ideas. Pwede na narinig natin, pero hindi tayo maniwala. Pwede, di ba?
So, ano na nangyari? Dahil patapos na rin ako, nag-ring na yung phone ni Coach na yun. So, joke lang. Yan, patapos na rin naman ako. Ano kaya nangyari? Curious ba kayo? Anong nangyari? Sabihin nyo nga, anong nangyari? Anong nangyari? Punta tayo sa verse 32. Sa English, when they heard of the resurrection of the dead, kasi ang resurrection, hope natin to eh. Kung hindi nag-resurrect si Jesus, walang power yung gospel na pinipreach natin. So, hindi yun sinortcut ni Paul. Dinaanan niya yung lahat. Anong nangyari? Some mocked. Naging mock. Roger. Mockwood. Hindi. Kinonsya nila. Anong sabi sa Tagalog? Nung narinig nila, pinagtawanan siya ng iba. So, may mga pinagtawanan. May mga hindi naniwala. Kaya pinagsasabi nito, nagmamarunong na to. Alis na nga tayo dito. Pwede gano'n, no? And sa atin, sa buhay Kristiyano, darating yung time na mag-preach tayo ng gospel. At may mga tao na imamock tayo. Kasi sa atin, sa church, hindi natin sinasabi na, kapag sinamba nyo si Lord, lahat okay Hindi ganun, dadaan yung pagsubok. Darating yung testing. Darating yung suffering. May mga magmamock. And, sabihin nyo nga, okay lang yan. Pwede nyo lang itap yung mga balikat nyo. Okay lang. Pag may nagbaksa, if you would remember yung preaching about kay Saul, na when people reject us when we preach the gospel, they're actually rejecting God. Pero sana wag naman yung magtulad sa atin na, nireject na si God. Basta ako, I did before. Di ba? Ikaw na talaga bida dito. Pero, ang ibig sabihin nun ay, kung si Jesus nga namak, ano tayo? Tagasunod niya lang tayo eh. So, asahan na natin yon. Pag walang nagmamak sa atin, kapag namumuhay tayo bilang follower ni Jesus, sabihin nyo nga, baka hindi halata. Baka hindi halata na tayo Christian. Kasi anong sabi? May mark eh. Mahalata talaga na Christian tayo. May tayo talaga, lalo na sa mga students natin, the way we stand up for Christ, minsan imamak talaga kayo. Jesus pa kayo, ganyan. Aaten pa kayo sa conference, ganyan. Imamak talaga kayo. Aasahan natin yun. Kung sabi nga ni Spurgeon, we welcome it. Spurgeon pa yun, sa isang theologian. We welcome it with open arms. Kasi it's a mark. Yung mocking is a mark that we are God's followers. Some mocked. Pero, ito yung maganda. Others said, but others said, we will hear you again about this. Ano to? Ang sabi nila ay, gusto na ka naming marinig muli na magsalita tungkol sa bagay na to. So may mga curious. Kasi hindi sinabi that they believed eh. Ang sabi lang, gusto pa nilang marinig. So yun naman yung hope sa atin. May mga pwedeng mag-mock, may mga pwedeng na attend lang, nood-nood lang, kain-kain lang. Pero, ang hope naman, gusto pa namin mas marinig yan. Sino sa inyo dito, ganun kayo before? Na nung una tayo nakarinig ng word, gusto lang namin marinig. Hindi naman siguro may iba, minak talaga. Yung mga unang umaten, tapos hindi sila bumalik. Baka talagang minak nila, hindi ko sure kasi hindi naman ako sila. Pero may mga iba naman, like ako before. Na nung sinasyaran ako uma-attend ako sa Live Nova, ganun lang ako. Siyempre unang mocked. Nung nilalive group ako sa campus dati. Mock talaga sa sinasabi nila Pastor Tim noon. Pero hanggang sa nagkaroon ka ng curiosity, na gusto mo lang pakinggan, sige na, pakinggan pa kita. Hanggang sa, so may mga ganon, may mga nag-mock, may mga, teka lang pakinggan pa namin. Kung baga sa swimming pool, ayaw pa lang tumalon. Observe lang muna sila. Pero, meron din, ang ginawa ni Paul, umalis na siya. Paul went out from their midst. Kasi kinaano na siya eh. Umalis muna siya. Verse 34, eto na. But some men joined him and believed. Among whom also were Dionysius, the Areopagite. Pag sinabing Areopagite, taga doon siya sa Areopagus. Ibig sabihin, he's a high court official. So, kung baga, let's say, kung sa City Hall nag-meet, narinig ng isang konsehal at naniwala siyang kay Kyle na si Jesus ay totoo. Siguro si Mayor, si Mayora, si Vice Mayor, si Kiko, gano'n. Siguro gano'n, di ba? Yung context kung baga. May naniwala si Dionysius. And hindi lang people on the... At saka sinabi among whom, hindi sinasabi na dalawa lang sila. May nag-mock, may mga, let's see, tingnan muna natin. Pero meron din na they believe. They followed Paul and believed. So may isa na medyo high yung status niya in the society. And meron din isa na woman
named Damaris. Diyan po nakatira si Rigel, tsaka si Lyra, sa Damaris. Hindi, Amaris pala yun. Amaris. Yan. Yan. So, bakit ko siya hinighlight? Kasi hindi familiar or hindi natural na may mga babae doon sa Areopagus. Kaya nga nung in-address ni Paul, men of Athens. Kasi ang usual audience, men. Pero, may babae, may nakarinig ng gospel, so nagtatranscend. Pag-preach natin yung gospel, kahit na sino, sa context natin, babae ka man, lalaki ka man, nag-aaral ka man, nanay ka man, tatay ka man, nagtatrabaho ka man, may ngipin ka man o wala, sabi nga, parang sa Igulaga, hanggang may bata may Igulaga. Ganon din siguro, joke din po yun for the millennials, so sorry na po ulit. Pero, ang ibig ko lang sabihin, hindi nagtatangi yung gospel. Kaya nga tayo sa live gospel, may mga kids tayo, may mga students, may mga young pro, may mga nanay, may mga tatay, may mga bagong kasal, may mga hindi pa kinakasal. Di ba? So, magkakasama yung lahat. So, walang hindi nagtatangi tayo dito sa church. Kasi sinasalamin natin yung love ni Lord. That yung gospel is for everyone. And eto na, no? As I end, meron tayong one insight for this. So again, anong ginawa ni Paul? Nung napunta siya sa situation na yun, nag-observe siya, nag-contextualize siya, pero hindi siya nag-back down sa gospel. And ang pinaka-importante, provoke siya, nabagabag siya, na may mga tao na hindi nakakarinig, na hindi kilala si God. Pero, here is my one insight for all of us this afternoon. We expand, lumalaki tayo, kasi ang nangyari, no, sabi din pala, no, sorry nakalimutan ko, si Dionysius, di ba, he's a person of high standing. Traditions would say na naging bishop siya sa Athens. Ibig sabihin, naging pastor siya, naging elder siya doon. Naging bishop siya doon sa lugar na yon. At kahit na yung Athens was a very strong military power during their time. And medyo nalalaosan sila nito. Very great in philosophical center din siya during that time. But from the people, kahit na hindi nakalagay sa Bible, ilan silang naniwala. Pero ang pinaka-gist nun, may naniwala. Hindi nasayang effort ni Paul. Na pumunta siya, nag-preach siya, kinutya siya, may connection sa authority niya, nag-suffer siya. Hindi nasayang yun. Kasi hanggang ngayon, sa panahon natin, may effect pa rin yung word ni God. At wala lang sa atin, sa church, napunta pa dito sa Dasma. So kung bali wala yung ginawa ni na Jesus, hindi makapunta dito yung gospel. Pero the mere fact na nandito, na-preach yung gospel sa atin, it means na effective yung ginagawa. May mga pagsusubok nga lang. May mga pagkakataon lang talaga na nahihirapan tayo and kasama yun. Pero nevertheless, the gospel is very important. The mission will still continue. And paano tayo lalaki? When we meet culture where it is, to point it to where Christ is. Ibig sabihin nito, i-engage natin yung kultura. Kung meron po tayong mga daily disciple, may mga ibang tao, matagal talaga yung journey nila. At okay lang yun. Minsan kasi gusto natin mabilis agad-agad. Pero may mga tao talaga na matagal. May mga tao talaga na kung naglalakad sila, hindi sila nag-run, pero nag-walk sila. Tulad ng ginawa ng ating mga friends from Salao na naglakad sila. Hindi naman po kayo tumakbo na papunta dito, diba? Naglakad lang. Kaya nga, ang na-appreciate ko sa atin sa life, gino-journey natin sila. So kung naglalakad sila, lakad din tayo. Pag medyo mabilis sila, like may ibang mga bata, ang bilis talaga ng growth. Sabayan natin, engage natin yung culture nila para mas makilala nila. We can point them back to Christ. And how do we do that? Strategy natin, sinummarize ko lang siya, pero nandun na rin siya sa sinabi ko kanina. So mag-engage tayo. Pag sinabing engage, kilalanin sila. Kumbaga, kung meron na common ground, yan, kanina, talking about common ground. Find the common ground. Ano ba yung hilig ng classmates ninyo? Mahilig ba silang mag-Mobile Legends? Mahilig ba yung mga nanay sa ganito? Mahilig ba silang magluto? Yung mga tatay ba, carpentry and all, yung mga young pro? We engage them. Find the common ground. Pero ang goal, hindi naman yung nakisama na lang tayo, pero mag-build din tayo ng bridge.
bridge. Hindi. Sabihin ng bridge para ma-preach yung gospel. Tapos, kapag kailangan natin na they speak their language, kaya nga kanina, kaya po medyo natagalan ako, kasi English talaga siya. Eh nakita ko na, I think sa atin, mas ma-appreciate natin, kaya nagpakuha kay Rachel ng Pinoy version. Basahin mo nga siya sa Pinoy. Speak their language. Diba? Para mas maintindihan natin yung word. May iba nagtatalo pa kung anong Bible translation. As long as maintindihan, di ba? Huwag naman tayo magbasa dito ng Chinese kasi di naman talaga tayo lahat nakakaintindi. Speak their language. Mag-adapt tayo, mag-contextualize. At ang goal, para mapakinggan sila. Yun ang hearing. And lastly, i-preach natin yung gospel. Huwag lang nating hayaan na i-engage lang natin sila, naging friend lang natin. Pero kung talagang mahal natin sila, nababagabag tayo, i-preach natin yung word sa kanila ng buong buo. Nang walang pagtatangi, nang walang kulang. May iba kasing mga tao ngayon na para lang may maniwala sa kanila, i-preach nila yung gospel kalahati lang. Like may na-mention ako, some people would say na kapag nag-follow kay Jesus, lahat ng problema mo mawawala. Hindi ka na maghihirap, hindi ka na magkakasakit. And may mga ibang tao na gano'n yung pinipreach nila. Kulang yun pag gano'n, prosperity gospel yun. Hindi siya full gospel. Kaya tayo, we have to preach the truth. Na yes, dadating tayo sa part ng suffering. Yes, sa mga bata po. Sa mga first time na umattend, kasama po talaga yan sa buhay Kristiyano. Pero, ang sabi nga sa word, si Jesus, He overcame the world. Dadaan man tayo sa suffering, sa pag-iirap, pero sa huli, kasama natin si Lord. Ang suffering naman, for a meantime lang yan. Hindi yan panghabang buhay. Ang prayer ko sa atin, mag-endure tayo. And higit sa lahat, i-preach natin yung gospel sa mga tao. So let's meet people. Sino sa inyo dito excited na kayo to meet people? Na gawin yung strategy ni Paul sa kanila. I-engage sila. Kumbaga, we speak their language, we contextualize, and preach the gospel. Tayo po tayong lahat as we pray. Lord, we thank you, Lord God, for allowing us to hear your word for us ngayong hapon. Salamat, Lord, kasi po, ikaw yung nasa kalagitnaan namin. You are in our midst, Lord. And our prayer is that, give us, Lord, a picture ng isang tao na kailangan marinig yung word mo, Lord. Alam ko, Lord, for most of us, bago pa lang kami dito. Pero, Lord, hindi naman kailangan na 10 years na bago mag-preach ng gospel. Eh. Sabi sa word nga, Lord, yung Samaritan woman nga, kakakilala lang niya sa'yo, preach ka na niya. Sinare na niya yung good news, Lord, sa mga kabayan niya. I pray, Lord, na give us a picture of one person na nababagabag kami, Lord, na hindi ka nila kilala. Kung may mga pagkakataon, Lord, na hindi na kami nababagabag, hindi na kami nagpa-provoke sa spirit natin, I pray, Lord God, that we will be provoked. Bigyan mo kami, Lord, ng gano'n na urgency na yung nare-receive lang namin sa church, yung naririnig namin, sa coaches namin, yung mga matututunan namin sa conference, na hindi lang yun sa amin, kundi i-preach namin yung Lord sa mga tao. Kasi, Lord, ang dami pong mga tao ngayon na yung mindset nila, parang Epicurean. Live mo lang yung life mo, wala namang afterlife, wala namang God. Hindi naman totoo yung afterlife and all. May iba naman, Lord, they say na, I'll just do my own thing, ako nang bahala sa buhay ko. And Lord, kahit saan, dati Lord, nandun kami sa dalawang spectrum na yun eh. Pero maraming salamat, Panginoon, kasi may nag-preach ng gospel sa amin. Nakilala ka namin, hindi lang sa pangalan, kundi may relationship kami sa'yo. So I pray, Lord God, na magkaroon kami ng pagkakabagabag. Na may mga tao pa, Lord, sa Dasma na hindi ka pa kilala. May mga kaibigan kami, kaklase, kapitbahay, katrabaho, na kailangan nang marinig yung word mo. Gamitin mo kami, Lord. Sabi nga sa song kanina, i-commission mo kami. I-send mo kami, Panginoon. Holy Spirit, mangusap ka sa amin. Para kapag narinig namin yung problema ng mga katrabaho namin, yung magkakaroon ng open door. Sabi nga, Lord, sa word kanina eh, you will open a door that no one else can shut. So I pray, Lord, na mag-open ka ng mga doors para ma-preach namin yung gospel sa mga tao. And Lord, I also pray, if you're coming here for the first time, and you can identify na parang ako yung isa doon sa mga sawsawera sa kwento,
lang yung salita, pero hindi pa kayo niwala. And maybe ngayon, si God is doing a thing in your heart na pinapakilala niya na ako yung unknown God. Ako yung, ano ba yung unknown God in their context? Yung matagal na nilang hinahanap. Yung parang buo yung buhay nila, pero parang may kulang. If you are that person with all heads bowed down and with all eyes closed, and you say na, Lord, isa po ako sa mga tao na yun, I can relate to them. And now, Lord, I want to know you. Na ikaw, Lord, yung kulang sa buhay ko, na ikaw, Lord, yung matagal mo nang hinahanap all this time. If you are that person with all heads bowed down and with all eyes closed except me, can you please raise your hand? Right hand, so that I can pray for you. Kung meron sa inyo dito that you want to tell na Jesus, ikaw yung hinahanap ko, ikaw yung longing ko, na tinatry ko pang mag-seek ng idols and all, pero ikaw pala talaga yung kailangan ko sa buhay ko, you can just raise your hand wherever you are, and let me pray for you. Lord, marami pong salamat, Lord, sa mga hands na nakataas ngayon. Maraming salamat, Lord. Siguro, Lord, yung iba po sa kanila, nahiya silang itaas yung kamay nila, o naalangan sila. But Lord, I believe in their heart na may mga tao dito na sinasabi na, Lord Jesus, ikaw yung hinahanap ko. Lord, I pray na this afternoon, hindi lang po magtapos yung story yung parang sa story kanina na sila yung nangma or sila yung, but Lord, I pray that they would believe that you are the Savior and the Lord Jesus. I pray, Lord, that you'd also give them people na tutulong sa kanila, that will be like Paul to them, na mag-observe, magtsatsaga sa kanila, mamahalin sila, hanggang, Lord, nasasamahan sila in their discipleship, in their faith journey. So, Lord, maraming pong salamat for this time. And Lord, we pray that you give us strength as we go and preach the gospel, starting here in Dasmariñas to the ends of the earth. This is our prayer in Jesus' name. Sino po sa atin ready na to share to them the love of God? Ayan, kung meron na. Pwede po muna tayo maupo for a while and remember that one person, siguro may pwedeng nanay nyo, tatay nyo, kaibigan nyo, kaklase nyo, that they want to hear the word of God. Huwag tayo matakot. Let's preach to them the word. Let's contextualize the journey with them. And now, let me call on, no? Kanina, we worship God. Nung kumakanta tayo, we worship God through songs of praise. We worship God through our time na narinig natin yung word. And nag-respond tayo. Sino sa atin excited tayo? To go. Ako lang, no? Sino sa atin excited tayo na i-preach yung gospel sa one person na binigay sa inyo ni Lord na yun? Ngayon naman, let's worship God through our time of sacrificial giving. So let me call on isa po sa mga nanay natin here sa live plasma. Let me call on si Tita Sister Joanne. Huli na. Amen. Glory to God. Pasensya na po kayo. Talaga nga, iba ang boses ko. But last Monday, when Pastora Ana told me last week that I'll be doing this, tama-tama meron kaming retreat last Monday. And going back to all my notes, nakita ko yung verse na talagang pinakita rito sa akin, that was way back 20 years ago, na kailangan daw, every time we give something to the Lord, kailangan masaya ka. Hindi mabigat ang puso mo. Diba? So, sabi nga rito doon sa verse, Second Corinthians 9:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, to God loves a cheerful giver. So dito, talagang, siguro talagang tested and proven ko in my personal life, na talagang every time we give to the Lord, nandun yung kagalakan sa puso natin. Not because, minsan magbibigay pa, Lord, teka lang, marami pa ako utang, di ba? So, in our heart, nakita natin dito yung promise ni God sa atin. So, talagang
ilagay natin sa puso. And one of the verse din na nakita ko dito, sabi nga dito, this verse emphasizes that giving should be voluntarily and joyful act, inspiring from a willing heart rather than a sense of obligation or regret. So dito rin sinasabi na talagang nandun na sa ating mga Kristiyano ang hindi siya obligasyon eh. But from the heart, na alam natin na napakaraming kaluluwa ang magagamit ng mga salapi. Actually, ang Panginoon hindi niya kailangan yung pera natin. But nakikita niya rito yung puso ng isang tao. Kahit gaano pa kalaki ang ibinigay mo, pero nandun yung doubt sa puso mo. Parang napupunta sa wala. So, in this verse also, na-share ko na rin to before about the Red Sea and the Dead Sea. So, dito na-emphasize din dito yung, sabi nga rito, merong characteristics, 4 na characteristics ang Red Sea, di ba? So, yung una dito, yung outlet and flow. Familiar ba kayo sa Red Sea? Amen? Familiar ba kayo nung panahon ni Moses, di ba? Nung dinala niya yung mga Israelita. So, dito, sabi niya rito, yung outlet, kung imagine natin yung Red Sea, especially right now that the Middle East is in the hands of war. So, dito, nakita ko siya, yung picture niya, kung ma-imagine nyo, mahaba kasi yung dagat ng Red Sea. So, di ba nung tinawid nila yun, mahaba siya. Pero, kung i-imagine niyo yung Red Sea, talagang overflowing. Marami siyang outlet, maraming mga dagat din ang pumupunta sa tubig sa kanya. And at the same time, siya rin nagbibigay. Di ba? Ganun ko siya na-imagine na yung Red Sea, hindi siya madamot. So, nakakatanggap siya ng maraming blessing. And at the same time, binibigay rin. We have talent, sabi nga rito, di ba, meron tayong mga talent sa buhay natin. Meron tayong sumayaw, kumanta. Yun, wala ako nun. Yeah. But pero sabi nga ng Panginoon, yung mga talent natin na ito, pagyamanin natin. And the good thing, pag in-offer natin ito kay God, lalo niyang pagagandahin. Yung boss, mas magaganda pa yung boss natin, mas gagaling pa tayong sumayaw. Mas yung the way we talk din yan, talagang tutulungan tayo ng Panginoon. Because ako nung kabataan, takot akong tumayo sa harapan. Talagang takot talaga ako, parang nanginginig ako. But sabi ko, Lord, yung offer ko to sa'yo. And during that time, I was choose sa mission. So dito ko kapal yung mukha ko. And I discover my talent. Pwede pala ako sa sales. Sabi na, yun. So, dito rin, pinapakita rin dito yung sa Red Sea, yung extreme. Di ba, yung kanyang passage and deliverance. And then yung life of sustaining abundance, masagana talaga. So, sino rito yung buhay na gusto natin maging masagana? Di ba? Kasi gano'n naman eh. Tignan yung sarili nyo, I am a Red Sea. Ganun ba yung buhay na nakikita natin or gusto natin ganun? And last, yung movement and purpose. Kailangan alam natin yung purpose ng buhay natin. Okay? Ito naman yung Dead Sea. Si Dead Sea naman, very stagnant. Nung imagine ko nga siya that time, si Dead Sea kasi, si Dead Sea dulo siya. Pero siya, tanggap lang siya ng tanggap. Makakita na ba kayo ng gano'n na tao na parang tanggap ka lang ng tanggap ng blessing, pero ayaw mo mabigay. So, ang nangyayari dito, pagka Dead Sea ka, nagiging baog ka. So, ayaw natin maging baog. Because we wanted to be fruitful, especially sa mga gawain ng Panginoon. Diba? Makikita natin yan sa buhay natin. Yun yung prayer item natin. And at the same time, sabi nga rito, pagka yung Dead Sea ka, yung pag-dead, parang ang bigat, di ba? So gusto natin, ang buhay natin ay magkaroon ng kagalakan at buhay. So, hindi tayo Dead Sea, tayo ay buhay, tayo ay Red Sea. So pag nakita natin Red Sea tayo, makikita natin yun, magaan, di ba, yung buhay natin, at masaya tayong nagbibigay para sa Panginoon. Let us all stand and hold our, ipagkakalo natin sa Panginoon. At gusto ko pag nagbigay tayo, tayong nakangiti. Amen? Hallelujah, Lord God. Lord, maraming pong salamat for this opportunity na kami, Panginoon, ay makakapagbigay para po sa iyong gawain. Father God, ikaw po, Panginoon, nakababatid ng laman ng aming puso. Kayo po, Panginoon, ang nakababatid ng lahat ng aming mga pangangailangan. At ang dalangin namin, O Diyos,
Gamitin mo ang aming buhay na maging isang Red Sea, Lord God. Kami buhay, Panginoon, at dumadali at umaagos, Lord God. At sabi mo nga sa iyong mga salita, kami po ay gagamitin mo dito sa sanglibutan na ito upang marami pa pong makaparinig ng iyong mga salita. Lord, gamitin mo ang buhay namin, ang buhay ng aming buong pamilya, ang Life Dasma, Panginoon, upang sabi mo nga, not only in this place, Panginoon, magdadala ko kami, Panginoon, sa mas malayo pa pong lugar sa mundong ito. Lord, maraming pong salamat sa mga magbibigay na naroroon ang kagalakan. Ikaw po, Panginoon, nakababatid ng laman ng aming puso at tunay nga po, O Diyos, na selyuhan mo ang lahat ng ito ng iyong banal ng dugo. And this we ask through Christ our Lord. Amen. Sino po sa atin, na-encourage po tayo, yan, sa Electoral Dita, Dita Joanna. Yan, gusto namin maging Red Sea. Yan, and as ano po pala, if you would observe, no, yan, meron tayong dalawang klase ng envelope na nakalagay kanina. So, meron tayong white, yung usual natin, yung normal. Pero meron tayong yung red envelope, kasi Red Sea, tita. Red, life pa, di ba? Kulay talaga eh. Di ba yung kulay natin sa life, red logo? Yung Red Sea talaga tayo, buhay na buhay talaga. Meron tayo ditong red envelope. Tapos na po yung Chinese New Year. So, hindi po yun yung significance ng red envelope natin. Pero as you can see, yung ating center ay, kumbaga bless na tayo ni Lord. Pero nandoon yung heart natin na mas marami pang mga tao yung makakilala sa Kanya. Kaya ang gusto po natin, ang heart, ang desire natin dito sa Life Dasma ay mas mapaganda pa natin yung center natin. Mas mapalamig kasi po summer na po ngayon. Para din po yung mga kids natin ay hindi po sila masyadong pawis, no? So, and yung additional chairs natin, kasi naniniwala tayo, generous si God eh, may mga nagpahirap ng mga chairs, pero nag-rent din tayo ng chairs. So, we would want din sana na mas madagdagan pa yung chairs natin para mas ma-accommodate natin yung mas maraming tao. So, meron po tayo dito what we call the pledge envelope and pledge card. Yan. So, may mga iba po na naglagay na po kayo, which is thank you po. Yan. Pero hiwalay po yung sa pledge from the white. Sa white po kasi, ito yung tithes and offering natin. Ito naman po, sabi nga ni Tita Joanne kanina, whatever it is in our heart. Ito na ito, sa pledge. So, meron po dito nakalagay, name ninyo, pledge amount. So, pwede rin na you can give for one time, one time, pwede rin na monthly, pwede rin na twice a month or every quarter. Ang ano naman natin for the pledge is for our aircon. Tsaka kung may mga additional din na chairs na kailangan, for our equipment, kasi equipment natin kanina medyo maano na siya eh. Medyo nag-endure na siya kanina. So ito naman po, it's for the church na needs ng mga additional equipment. Ito po kasi nasa white envelope is for our missions, pang-rent natin, for our kuryente. So ito po, yan, meron tayong mga next D-Day, may mga pledge envelopes tayo. So if you would want to give beyond what you give in the white for our aircon and our equipment and our chairs, then we may do so. So may mga iba po naglagay na thank you for that, pero habol ko po to sa akin. Yan. And for more info, you can ask Coach Laia. Pag-pray po natin yung ano natin, yung offering natin, tsaka yung pledges and tithes. Lord, nagpapasalamat po kami because you are a great God sa buhay natin. You have a plan and a purpose for our lives. So Lord, we pray, tulad nga po ng exhortation kanina, what a beautiful exhortation that you remind us for us to be cheerful when we give. Hindi under compulsion, hindi napilitan, kundi masaya kami nagbibigay sa'yo. Sacrificial yung giving namin. And at the same time, ang heart's desire namin is to be Red Seas. Na hindi po kami maging dead, stagnant, unfruitful, but we want to be fruitful. And nagiging fruitful, Lord, ang isang tao kapag kami po ay patuloy na nag-offer ng buhay namin sa'yo for us to know you. So Lord, sa mga hindi po nakapagbigay, may you give them, Lord, the faith and the capacity to give to you cheerfully.
This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alright. Yan. So, tayo po tayo lahat. Yan. Sino sa atin we want to be Red Sea? Yan. Gusto natin maging Red Sea and at the same time, para ma-preach natin yung gospel to our friends. And right now, let me read to you our benediction verse for this afternoon. So, kung meron po palang GCash for you doing online, you can also give. I-specify nyo na lang kung pledge siya or kung doon siya sa regular natin na tithes and offering. So let me pray, let me speak this word of blessing to all of us in Jude 24 to 25. To Him, si God yun, who is able to keep you from stumbling, and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. So like Dasma, you are now sent to meet the culture where they are, so that we can point them to where Christ is. That's it. Have a great day.